Napansin mo na ba yung mga taong mas komportable kapag malayo at nagiging hindi komportable kapag may lumapit? Yung mga taong kahit alam mong gusto nila ang taong nandoon para sa kanila, may punto na biglang nagsisimulang mag-back away. Yung hindi mo mapigilan ang pakiramdam na habang mas nagmamahal ka, mas lumalayo sila. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi parang dahil may nararamdaman sila at takot sila doon. Bakit sila ganyan? Kasama mo na sila. Yung kaibigan na pag sinabi mong miss kita, biglang naging busy. Yung dating malapit na tao na pag nagsimula kang mag-open up, dahan-dahan na lumayo. Yung taong seem to enjoy your company hanggang sa sobrang ganda na ng nararamdaman at doon sila nagpapanik. Yung miyembro ng pamilya na mahal mo pero hindi mo maabot, parang laging may pader sa pagitan at sila ang nagtatayo nito. At ang nakakasakit, hindi sila malupit, hindi sila manhid. Madalas, sila pa ang pinaka-sensitive, sila pa ang pinaka-thoughtful, sila pa ang pinaka-alam kung paano mag-alaga ng iba. Pero pagdating sa sarili nilang pagtanggap ng pag-aalaga, may kumukontra sa loob nila. Bakit ganun? Kasi yung paglayo nila, hindi choice na ginagawa nila ng may malinaw na katwiran. Ito ay response. Trained na response, galing sa isang oras na ang paglapit ng tao ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan, kundi ng panganib. Tignan mo yung mga taong yan. Sa isang punto ng buhay nila, may taong mahal nila. At yung taong iyon, nandoon sila, nag-aalaga, nagmamahal. Pero may dumating na araw na nawala sila. Hindi man physical, baka emosyonal. Baka nagsimulang maging conditional ang pagmamahal. Baka biglang nagbago ang atmosphere ng walang paliwanag. Baka iniwan sila. O baka hinayaan silang mag-isip na ang kanilang nararamdaman ay hindi importante. At ang bata o ang taong nakaranas nun, natututo ng isang leksyon na hindi sinasadyang ituro. Ang pagiging malapit sa tao ay mapanganib. Kapag nagpabayad ka ng damdamin mo, kapag nagtiwala ka, kapag nagpahintulot kang mahalin, may posibilidad na masaktan ka. At yung posibilidad, hindi kayang tanggapin ng isip na nakaranas na ng sakit na iyon. Kaya nagtatayo sila ng distansya. Hindi bilang pagtatakwil, bilang proteksyon. Psychologists call this avoidant attachment. Isa ito sa mga attachment styles na nabubuong maagang-maaga kung paano natin natutunang makipag-relate sa iba batay sa kung paano tayo natrato nung kailangan natin ang koneksyon. Yung taong may avoidant attachment, hindi sila ayaw ng koneksyon. Gusto nila, sobra pa nga. Pero natutunan nilang ang koneksyon ay pansamantala. Na ang tao, aalis din. Na mas mabuting huwag masyado umasa para hindi masyadong masaktan kapag nawala. At yung paniniwala na yan, naging blueprint nila. Naging operating system, kahit hindi na applicable sa buhay nila ngayon. Imagine mo yung taong ganyan. May lumapit sa kanila. Mabait. Totoo. Walang hidden agenda. At ang nararamdaman nila sa simula, maganda. May init. May sense of safety na matagal na nilang hindi naramdaman. Pero habang lumalim ang koneksyon, habang nagiging mas totoo ang pagmamahal, may kumukontra. May boses sa loob na nagsasabi, huwag, mapanganib ito. Aalis din siya. At kapag nag-invest ka ng higit pa, mas masakit ang mawawala. At hindi nila naririnig ang boses na iyon ng malinaw. Hindi nila iniisip ito bilang logical na argumento. Nararamdaman lang nila ito bilang anxiety, bilang pag-igting, bilang biglang pagnanais na mag-isa.
bilang pakiramdam na masyadong malapit na ito, kahit hindi pa naman masyadong malapit. At ang response ng katawan at ng isip, lumayo, mag-create ng dahilan, maging busy, mag-pull back bago pa man ma-pull away ang iba. Kasi para sa kanila, mas mabuting sila ang umalis kaysa hintayin ang pag-alis ng iba. At dito, pumapasok yung cycle na masakit para sa lahat ng sangkot. Kasi yung taong nagmamahal sa kanila, nararamdaman ang paglayo. At natural na nagtatanong, ano ba ang ginawa ko? May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Nagsisimulang mag-try ng mas mahirap, nagiging mas expressive, nagiging mas present, nag-i-invest ng higit pa. Pero para sa taong avoidant, yung higit na paglapit, higit na nagpapalaki ng anxiety, at higit na nagpalayo. Habang yung nagmamahal, mas nag-i-invest. Habang yung isa, mas naglalayo. Hanggang sa isa sa kanila ang sumuko. Hindi ito cruelty. Hindi ito ginagawa nila para saktan ang iba. Ito ang pinaka-nalalaman nilang paraan ng pag-iral sa mundo ng koneksyon. Mundo na para sa kanila, puno ng panganib na hindi laging nakikita ng iba. Pero may isang bagay na kailangang malaman. Ang avoidant attachment, hindi ito permanenteng kondisyon. Hindi ito personality na hindi na mababago. Ito ay learned response. At ang lahat ng natutunan, may posibilidad na baguhin. Hindi madali, hindi mabilis, pero posible. Ang unang hakbang ay hindi ang huwag nang lumayo. Ang unang hakbang ay ang mapansin. Mapansin ang pattern. Mapansin kung kailan nagsisimulang kumilos ang anxiety. Mapansin kung kailan gusto mong mag-pull back at tanungin ang sarili kung ang banta ba ay totoo o residue ng lumang karanasan. Kaya ito, kung ikaw yung taong nakakaranas nito, yung gusto ng koneksyon pero natataakot sa mismong koneksyon, yung naglalayo sa tuwing may naglalapitan, marinig mo ito. Wala kang mali. Hindi ka broken. Hindi ka incapable ng pagmamahal. Ang nangyayari sa iyo ay tugon ng isang sistema na matagal nang nagtatanggol sa iyo sa panahong kailangan mo ito. At ngayon, baka nag-overshoot na ito. Nagtatanggol sa iyo kahit wala ng banta. Ang taong lumapit sa iyo ngayon, baka hindi sila katulad ng nagsakit sa iyo noon. Baka iba sila. At deserve ka ng pagkakataon na alamin iyon. Nang dahan-dahan, nang sa sarili mong pace, nang hindi pinipilit ang sarili. Hindi mo kailangang sumugal ng lahat ng sabay. Pwede kang magtiwala ng maliit. Pwede kang manatili ng kaunti pang mas matagal kaysa dati. Pwede kang hayaan ang sarili mong maramdaman ang init ng presensya ng iba nang hindi agad tumatakbo. Kasi baka yung bagay na pinakatakot mo, ang mahalin at iwan, hindi lang iyon ang posibilidad. Baka meron ding posibilidad na mahalin at manatili. At deserve ka ng posibilidad na iyon, na subukan, na maranasan. Kasi yun ay ikaw. At okay yun.